na kapag ito ay ating ginagawang pamantayan, yung kaugalian, at yung batas na, na inilagay doon sa kaugalian, siyempre, magkaiba yung yung tinatawag nating kultura at saka yung batas, magkaiba ito. Pero pag ito ay pinagsama natin at nakita po natin na yung kultura hindi tumatama sa batas, ay talagang palaging pupunayin yung kultura. Pupunayin yung kultura. Pero hindi nila na nakikita yung sa katunayan, sa pamamagitan ng batas na pinaiiral na ito, ang siyang nagsasayas ng kultura. Ayan, alam nyo, yung aming diocese ng Imos, mayroon po yan programa katulad ng DPPA program na alinsunod sa itinatakda ng Vatican II, PCP2, PCM2. At sa pamamagitan nito, ito yung magiging daan upang maging malinaw sa sambayan ng Kristiyano yung pagpapanibago ng simbahan. Pero maniwala kayo, marami ditong umaway, maraming kumakalaban dito Marami ang pumupuna sapagkat ang alam lang nila yung kapanahunan noon ng pamamaraan, hindi yung kapanahunan sa ngayon. Na dapat ang pagpapanibago ng simbahan o pagsasayos ng simbahan ay hindi lamang po nakabatay doon sa tradisyon, sa historical na nakikita ng sambayanan at nararanasan ng sambayanan, kundi kinakailangan ngayon ang isang pagpapanibago na naangkop sa kapanahunan. At dahil dito, nakikita nila, parang nalalabag yung mga, nalalabag yung sistema at nalalabag yung tradisyon at historical na kanilang naranasan sa kanilang pagiging taong simbahan. Pero, ang hindi po nila nalalaman, sa halip na sila'y nakakatulong, sa halip sila'y nakapagsasayos ng simbahan, ito yung nagiging dahilan ng sagabal sa pagpapanibago ng simbahan. Dakuhan ko po yung mga dalubhasa sa kautusan. Alam niyo po ba na ang dalubhasa, kahit dito sa atin, sa Pilipinas, yung maraming problema tayo rito, kung sino yung dalubhasa sa kautusan, isa yung bumabaluktot Sino po ba ito? Alam niyo, iisa ang libro na ginagamit ng mga abogado, pinag-aaralan ng mga abogado. Isang libro yung Rules of Court. Isa lang po yung pinag-aaralan Alam ng mga judges yan Isa lang ang kanilang kalaman. Minsan, iisa nga lang ang kanilang eskwelahan na pinasukan. Magkaklase pa Magkaklase pa. At dalubhasa pare-pareho. Pero pagdating po yan sa husgado, maniwala kayo, ano kaya ang pinagtatalunan nila? Hindi na po nila nakikita yung katotohanan. At hindi na nila natin nakikita ngayon yung tama. Pagdating doon sa husgado. Bakit? Isa lang naman ang libro. At kapag dalubhasa, madali po kasing baluktutin Madali nang magbaluktot ng kautusan Madali na nating sabihin na ito yung tama kahit na mali dahil kaya nating paikutin. At ito ang nangyari na nakikita ng ating Panginoong Hesus sa halip na tama ang sundin doon sa kautusan, baluktot sa katotohanan na dapat nagawin nitong mga dalubhasa sa kautusan. Kaya grabing parusa ang nakalasa dito sa ilalim. Hindi ko na po isahin dahil marami naman pagtalakay si Kuya Bert Mas dalubhasa si Kuya Bert sa pagtalakay, hindi sa batas. Salamat Kuya Ben at ganito po, dito po sa tinunghayang kong ito, mahaba po. 5 beses ho rito, Kuya Bert, na sinabi rito yung kawawa kayo mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ikapo ng yerba bena. Pagkatapos, sinabi rin, kawawa kayo mga Pariseo sapagkat ang ibig ninyo mga tanging luklukan. Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat pinapapasan ninyo sa mga tao mabibigat na dalahin. Pagkatapos yung bandang huli, ay sinabi rin, kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inaalis ninyo ang susi ng karunungan. Masyadong naawa ang ating Panginoon dito sa mga taong ito. Bakit dito'y nakita natin? Inanyayahan ng Pariseo sa kanyang bahay, kumain, pagkatapos pinuna, nung magsalita na ang Panginoon dito, hindi siya nangimi Kuya Bert na naroon siya sa grupo ng mga Pariseo pinagsabihan niya itong mga Pariseo na ito. Ito ba sinasabi natin ang salita ng Diyos talagang matinik at pumapasok sa kaibuturan ng ating pagkatao? Paano ba ito Kuya Bert?
Alam mo, Kuya Men, katulad nga ng sabi mo, pumapasok talaga kaya sila nasasaktan, eh, no? Pero tingnan natin mabuti yung pag-anyaya ng Pariseo. At alam natin lahat, katulad nga ng sinasabi ninyo, na itong mga ito'y plastic, eh. At ito rin mga ito, tinulugsa ng Panginoon, eh. Pero sa pag-aanyaya ng Pariseo, sumama siya, eh. Di ba? Ano ibig sabihin lamang nito? Kahit gaano ka pa ang pagkakasala mo sa iyong pagkatao, pag binuksan mo ang puso mo, inanyayahan mo ang Panginoon, papasok at papasok sa iyan. At pagpasok ng Panginoon, babaguhin ka niyan. Pero kung gusto mong magbago, kung ayaw mong magbago, yun ang mahirap. No? Tinataboy mo siyang pilit, katulad ng mga ginagawa ng mga Pariseo at nitong mga dalubhasa ng kasulatang ito. Pumasok siya, sumama siya doon sa bahay mismo ng Pariseo. Pero katulad ng sabi mo, tinuligsa niya, nagbibigay ng yerba buena. Yung ikapo, naku, malimit ito eh. No? Malimit nating marinig ito eh. Kanina lang eh, may narinig ako, ibigay ninyo yung tithe. No? Magsanay kayong magbigay ng tithe. Diba? Hindi. Totoo yan eh. Hindi masama yun eh. Sabi nga ng Panginoon. Pero gawin naman ninyo yung iba. Ano bang ibig nila sabihin ngayon? Sinasabi ngayon ganito. Sumampalataya ka lang. Maniwala ka lang. Hindi ka na kailangang gumawa ng kabutihan. Ligtas ka na. Napakasakit nito, Kuya Men, eh. Ito yung sinasabi niya, eh. Mga dalubhasa ito, eh. Magagaling ito, mga profesor ito. Mga nagtuturo ito ng mga magagaling sa mga universidad ng kanilang mga itinayo. No? Ang gagaling, eh. Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Diba? Mga dalubhasa ito. Sino ba sinasabihin niya dito? Kundi itong mismong dalubhasang ito. Ngayon, ito lang ba ang sinasabihan niya? Hindi. Sa mga susunod pang mga taong magiging katulad ng mga ito, pinagsasabihan ng Panginoon, kasama tayo doon. Kaya nga ako, ayaw ko naman pakadalubhasa sa Biblia eh. No? Ayaw ko naman pakadalubhasa. Lalo na yung pag makarinig ka, sa television, ako po, kahit na nakapikit, walang ilaw, babasahin ng buong Biblia. Ang galing eh, di ba? Ang dami niyang nahihirahuyo eh. Ang dami niyang naakit eh. Ang galing kasing bumasa eh. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi sa kagalingan, sa dalubhasa ng banal na kasulatan, ay maliligtas ang tao. Ahangahan mo sila. Ito pa lang may mga kabulukan eh. Di ba? Gayon din sa mga naglilingkod sa simbahan. Di ba? Dalubhasa sila eh. Ang gagaling nila. Di ba? Yung mga sinasabi nila, inuutos nila, ayaw nilang gumawa ng iba. Pautos sila ng utos, puro utos. Ayaw nilang kumilos eh. Ang gagaling nila dahil mga hindi itong presidente na San Martin de Porres, idol. Ang presidente ng San Martin de Porres, kumikilos, idol. Idol ko yan eh, kumikilos siya. Nag-uutos yan, pero kasama siya doon sa inuutos. Yun ang ibig kong sabihin. Sana, sa mga pangyayari, yung, kung ano yung ating mga ipinagawa sa iba, dapat din natin gawin sa sarili natin. No? Sa ating sariling buhay, gawin natin. Linilinis natin
nagpapakabuti tayo, pero huwag naman natin kalimutan na gumawa ng ibang magagandang bagay. Hindi lamang ng ating sarili,